Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang partitive proportion. Handa ka na bang matuto? Tara at sabay-sabay nating itaas ang ating mga kamay at tayo ay pubalakpak. 1, 2, 3. Ikaw at ako ay handa nang matuto. Ano nga ba ang tinatawag nating partitive proportion? Sabi dito, a number is being divided or distributed into two or more unequal parts. So siya yung ating tinatawag na partitive proportion. Merong numerong hahati-hatiin. So yung numero na yon ang tatawagin nating whole dahil siya yung pagpaparti-partihan natin. Samantala, ang partitive proportion ay pwedeng whole is equals to ratio or ratio is equal to whole. Yung ratio, ito yung tumutukoy doon sa two or more unequal parts. Pwedeng 1:2, 2:3, and so on. So yan ang tinatawag na partitive proportion. Meron tayong mag-represent ng whole o ng kabuuan na hahati-hatiin natin into unequal parts based on the given ratio. Handa ka na bang mag-solve ng mga problem na merong partitive proportion? Tara, at simulan nating sagutin ang una nating word problem. Example number 1. I have 30 marbles. I will give my marbles to Pedro and Juan in the ratio of 2:3. How many marbles will each of my friends get? Again, sabi sa partitive proportion, a number is being divided. Sa tingin mo, ano kaya ang tinutukoy niyang in number diyan sa ating example number 1? Tama. Kung ang nasa isip mo ay 30 marbles, tumpak. Dahil ang whole natin ngayon ay yung 30 marbles. Ano naman kaya ang mag-represent ng ratio? So nabanggit diyan sa ating word problem that the ratio is 2:3. Di ba sabi? 2 or more unequal parts. Dito pala makikita mo na hindi magkaparehas ng hati. Yung isa 2 parts at yung isa naman ay 3 parts. Siguro malino na sa inyo kung ano yung ating word problem na isa-solve ngayon. Tara, at magsimula na tayo sa unang step. Step number 1. Identify the ratios formed in the problem. So following ratio is equal to whole. So yun yung ating format na susundin. Ratio is equal to whole. We are going to identify kung ano dyan yung ratio at ano rin dyan yung whole. So, ang whole natin, gaya nga ng sabi kanina, is yung 30 marbles. Ano naman dyan yung ating ratio? So, syempre, yun yung 2n is to 3n. Naglagay tayo ng n kasi meron tayong hinahanap na missing term. Yun ay yung katumbas ng isang part doon sa hatiin nating 30 marbles. Kaya naman, pag pinagsama natin, we will have now 2n is to 3n equals 30. Ulitin mo nga. Magaling. Ngayon naman ay magtungo tayo sa pangalawang step. So pinakita rin dito bago tayo magtungo na yung 2n, it represent yung part na makukuha ni Pedro at yung 3n ay yung part na makukuha naman ni Juan. So step number 2, add or subtract the given ratio. Since
yung hinihingi ng ating word problem number 1 is kinakailangan nating i-add at pagsamahin para malaman ang magiging hatian ng bawat part doon sa 30 marbles. So, ano muna yung ratio natin na pag-aadin dyan? Yung 30 marbles ba o yung 2n is to 3n? Magkamukha ba tayo na iisip? Tama. Ang ating pag-aadin or pagsasamahin is 2n is to 3n. Kaya naman, 2n plus 3n will give us 5n. Nakuha mo rin ba? Magaling. Ngayon naman ay magtungo tayo sa pangalawang step ng ating word problem. Yun ay divide 30 divided by 5n. Siguro nagtatanong ka saan nakuha yung 30. Yung 30, yun yung ating value ng whole, which is 30 marbles. At yung 5n, kung matatandaan mo sa step number 2, pinag-add natin yung ratio na 2n plus 3n. Kaya tayo nakakuha ng 5n. Pero syempre, para di kayo malito, alisin muna natin yung letter n. I-divide lang muna natin siya as 30 divided by 5. Sige nga, isolve mo nga 30 divided by 5. Nakuha mo na ba ang tamang sagot? Magaling. Ang tamang sagot ay n is equals to 6. Ibig sabihin, ang value ng n natin sa ating word problem is 6. Tapos na po ba? Siyempre, hindi pa. Kasi yung 6, it only represent na sa isang part ng paghahati ng marbles or ng holen, 6 ang makukuha mo. Ang hatian is kay Pedro, 2n or 2 parts, at kay Juan ay 3n or 3 parts. Step number 4. Distribute the value of n to the given ratio, then, of course, multiply. Since the value of n is 6, so dito tayo mag-start or magsisimula. 2n is to 3n is equals to 30. So, papalitan natin yung value ng n ng 6. Kaya naman magiging 2 times 6 is to 3 times 6 is equal to 30. Nakakasunod ka pa ba? Magaling. So ngayon, 2 times 6, nakuha mo ba ang tamang sagot? How about 3 times 6? Magaling. So ang nakuha nating sagot ay 12 is to 18 is equal to 30. Tapos na ba tayo ngayon? Siyempre, hindi pa. Meron pa tayong step number 5. Huwag kalilimutan lagi na pagkatapos mag-solve ay huwag din kalimutan na mag-check. Check natin kung tama yung ating nakuhang value at yung ating magiging sagot. Sabi dito sa step number 5, to check if they are proportion, add or subtract the ratio. Since sa simula pa lang is nag-a-add tayo, so ang gagamitin natin is i-add natin yung ating ratio. Kinakailangan na yung sum ng ating ratio is kamukha nung value ng ating whole, which is 30 or 30 marbles. So to start, 12 is to 18 is equals to 30. So sabi, i-add natin, kaya naman 12 plus 18 is equal to 30. And 12 plus 18 will give us a sum of 30 is equal to 30. Kung matatandaan niyo, ang ibig sabihin ng proportion is two equivalent ratios. Ibig sabihin dapat yung magkabilang side ay magkamukha na makukuhang sagot. Since na parehong 30, ibig sabihin tama yung ating solution na ang value ng n ay 6 at ang hatian ng marbles ay 12 marbles para kay Juan at 18 marbles para kay Pedro. So ang ating final answer is
Pedro got 12 marbles and Juan got 18 marbles. Nakuha mo rin ba ang tamang sagot? Magaling! Ngayon naman ay magtungo tayo sa ating pangalawang word problem. For example number 2, two numbers are in the ratio 7:4. If the difference is 90, find the two numbers. Basahin mo nga ulit. Mahusay. So two numbers are in the ratio 7:4. If the difference is 90, find the two numbers. So ngayon, isipin nga ulit natin, ano kaya yung number na paghahati-hatian natin ngayon dyan sa ating pangalawang problem? Naisip mo na ba? Kung ang sagot mo ay 90, tama. Ano naman kaya ang ratio o yung two or more unequal parts na tinutukoy sa ating definition or kahulugan ng partitive proportion? Kung ang sagot mo ay 7:4, tama ka ulit. Tara at simulan na nating isolve ang ating problem number 2. Step number 1. Identify the ratios formed in the problem. So again, following yung format natin na ratio is equal to whole. So ang ating whole dito is 90 at ang ating namang ratio is 7n:4n. So again, bakit ulit may letter n doon sa ating ratio? Dahil meron tayong missing term na dapat hanapin na nagre-represent sa isang part nung whole na hahatiin natin base sa given ratio. Kaya naman pag pinagsama natin, we will get 7n:4n is equal to 90. So, yung 7n, siya yung ating first term at yung ating 4n, siya yung ating second term o yung second number. Step number 2, add or subtract the given ratio. In this case, tayo ngayon ay hindi mag-a-add kundi tayo ay magsusubtract. Kung matatandaan mo, nakalagay doon, if the difference of the two ratio is 90 or two numbers is 90, so doon pa lang sa ating word clue nakalagay doon, difference. So ibig sabihin, tayo ay magsusubtract. So ano yung susubtract natin? Yung ratio. Ano nga ba yung ratio natin dito? Tama, yun yung 7n:4n. So tara, isubtract na natin sila. 7n minus 4n, the difference is 3n. So step number 3. Divide 90 divided by 3n. So again, saan nakuha yung 90? So siya yung nagre-represent ng whole o yung number na paghahati-hatian natin. At yung 3n, siya yung sagot doon sa difference ng 7n minus 4n. So para hindi malito, tanggalin muna natin si letter n. Ang i-divide lang muna natin is 90 divided by 3. Sige nga, isolve mo kung ano makukuha mong sagot sa 90 divided by 3. Tama. So 90 divided by 3, the value of n is 30. Ito rin bang nakuha mong sagot? Magaling. Ngayon naman ay mag-proceed tayo sa ating pang-apat na step o step number 4. Distribute the value of n to the given ratio. Then, of course, multiply. Since the value of n is 30, so mag-solve na tayo. Gamit yung 7n:4n is equal to 90. So, i-distribute natin yung value ng n. Gagawin natin siyang 30. Kaya naman, 7 times 30 is to 4 times 30 is equal to 90.
So 7 times 30 and 4 times 30, nakuha mo na ba yung product? Tingnan nga natin kung magkapareho tayo na nakuhang sagot. 210 is to 120 is equal to 90. So syempre, dahil nakuha na natin yung value ng two numbers, i-check muna natin kung talaga bang tama yung ating nakuhang sagot. So step number 5, to check if they are proportion, add or subtract the ratio. But since sabi ko nga kanina doon sa ating second problem, meron tayong word clue na nakalagay doon, difference. So ibig sabihin dapat tayong mag-subtract. Kaya naman 210 is to 120 is equal to 90. So 210 minus 120 is equal to 90. Sige nga, i-subtract mo nga yung 210 minus 120. Anong nakuha mong sagot? Tama, 90 is equal to 90. Again, kapag nagkamukha yung nakuha nating sagot mula doon sa ratio at saka sa whole, ibig sabihin, tumpak ang nakuha nating value ng n at tama ang ating sagot. So, ang pinapahanap sa atin ay yung two numbers. So, in this problem, ang ating final answer is 210 is to 120. Ito rin ba ang nakuha mong sagot? Kung gayon, mahusay. Ngayon naman ay magtungo tayo sa pangatlo pa nating word problem na dapat sagutin. Handa ka na ba? Sana nasundan mo ang mga steps na tinuturo ko para hindi ka malito kung paano ba isa-solve ang mga word problem that involves partitive proportion. So para sa ating problem number 3 or example number 3, sabay-sabay ng ating basahin. 3 numbers are in the ratio 2 is to 5 is to 7. If the sum is 84, find the 3 numbers. So kung kanina, dalawang numbers lang yung pinapahanap, ngayon naman 3 numbers. So sige nga, ano kaya dyan ang magre-represent ng number na kung saan siya yung paghahati-hatian natin nung 2 or more unequal parts? Naisip mo na ba? Pareho ba tayong nasa isip? Kung ang naisip mo ay 84, tama ka. Ano naman dyan yung ating ratio o yung mga 2 or more unequal parts na tinutukoy sa kahulugan ng ating partitive proportion? Kung ang sagot mo is 2 is to 5 is to 7, tama ka ulit. So ngayon, mag-proceed tayo sa ating steps on how to solve problems involving partitive proportion. So step number 1, identify the ratios formed in the problem. So using the format, ratio is equal to whole. So ang whole natin do sa ating problem number 3 is 84. At ang ating ratio is 2n is to 5n is to 7n. So again, kaya siya may n dahil meron tayong hahanaping term or missing term. So pag pinagsama natin sila, we will have 2n is to 5n is to 7n is equal to 84. So next, step number 2. So again, bago tayo mag-proceed, we have now the first number which is 2n, the second number which is the 5n, and the third number is the 7n. Step number 2, add or subtract the given ratio. In this case, kaya tayo mag-a-add kasi kung matatandaan ninyo sa ating word problem at kung nabasa nyo mabuti, nakalagay doon, sum. May word na sum na binanggit yung ating word clue. So ibig sabihin, ang hinihingi ng ating third problem is we need to add the ratio. At ano nga yung ating ratio po dyan? Tama, yun yung 2n is to 5n is to 7n. So pag pinag-add natin,
2n plus 5n plus 7n will give us a sum of 14n. And now, for our step number 3, divide 84 divided by 14n. So saan nakuha yung 84? So sa yung value ng ating whole. At yung 14n, siya yung sum ng ating ratio, which is 2n plus 5n plus 7n. So para hindi malito, alisin muna yung letter n doon sa ating equation. At ang i-divide lang muna natin is 84 divided by 14. Sige nga, isolve mo nga. 84 divided by 14. Nakuha mo na ba yung tamang sagot? Kung ang sagot mo ay 6, tama ka. Ang value ng n ay 6. Ngayon naman ay magtungo tayo sa step number 4. Distribute the value of n to the given ratio, then of course, multiply. Since the value of n is 6, so we will start here. 2n is to 5n is to 7n is equal to 84. So, next we have 2 times 6. So, papalitan natin yung n ng 6 is to 5 times 6 is to 7 times 6 is equal to 84. So, na-multiply mo na ba yung 2 times 6, 5 times 6, at saka 7 times 6? Tignan ko nga kung magkapareho tayo ng product na nakuha. So, sa unang number, 12. Sa pangalawa, 30. At sa pangatlo, 42. So, we have now 12 is to 30 is to 42 is equal to 84. So, syempre, bago sabihin sigurado tayo sa ating sagot, kinakailangan nating mag-check. And to check if they are proportion, add or subtract the ratio. Since meron nga tayong word clue na sum doon sa ating third problem, so ang gagamitin natin is hindi subtract, kundi add. So, 12 is to 30 is to 42 is equal to 84. Then, 12 plus 30 plus 42 is equal to 84. Sige nga, i-add mo nga silang tatlo. Anong nakuha mong sum? Kung nakuha mo ay 84, tama ka. At dahil paro silang 84, it means na tama yung ating solution at tama rin ang ating sagot. Kaya naman, ang ating final answer para sa ating word problem number 3 ay 12 is to 30 is to 42. Magaling. Ngayon, ito naman ang oras para ikaw naman ang mag-solve ng ating word problem. Handa ka na ba? Tara at simulan natin sa activity number 1. The ratio of math books to science books is 5 is to 4. How many math books are there if there are 423 books in all? So, intindihin mabuti. Ang pinagkukumpara math at saka science book na may ratio 5 is to 4. Pero ang gusto lang malaman is ilan dyan yung math book. So, ang ating whole is yung 423 books. Sige nga, isolve mo nga yung ating word problem. Okay, last 20 seconds. Last 10 seconds. Okay, time is up. Ngayon naman, i-check natin kung pareho ba tayo ng nakuhang sagot sa ating activity number 1. So, sa activity number 1, ang ating whole is 423 books. At ang ating ratio is 5n is to 4n. Yung 5n, it represent yung number of math books at yung 4n, it represent the number of science books. Since ang ating focus ngayon is malaman lamang kung ilan ba yung math book.
So, paano gagawin natin? So, first, pagsamahin na natin yung ating nakuhang mga value doon sa ating activity number 1. So, we have now 5n is to 4n is equal to 423. Dahil magkasama yung bilang ng books ng science at saka ng math, so kinakailangan din pagsamahin yung value ng ratio. Kaya naman, 5n plus 4n will give us now 9n. So, dahil may value na tayo nung ating ratio, i-divide na natin siya. Kaya naman, 423 divided by 9, again, ba't naging 9 na lang? Tinanggal ko muna yung n para hindi tayo malito. So, 423 divided by 9, the quotient is 47. So, it means that the value of n is 47. So, ngayon, i-distribute natin yung ating nakuhang value ng n. So, we have 5n is to 4n is equals to 423. So, magiging 5 times 47 is to 4 times 47 is equal to 423. Sige nga, i-solve mo nga kung ano yung ating value o yung product ng dalawa. Okay, kung nakuha mo is 235 is to 188, tama ka. Sabi nito, 235 is to 188 is equal to 423. So ngayon, pag-addin natin sila. 235 plus 188, correct, 423 is equals to 423. Ibig sabihin, tama yung ating solution at tama rin yung value ng n, which is 47. So ngayon, ang bilang ng libro ay we have 235 math books is to 188 science books. Since yung problem natin ay hindi naman hinihingi pareho yung value ng math at saka science books, kundi yung math book lang. So dito, ang ating dapat maging sagot is 235. So the final answer is 235 math books. Ngayon naman, tara, magtungo pa tayo sa ating pangalawang activity dahil alam kong excited ka nang mag-solve pa ng mga word problem that involves partitive proportion. 3 boys shared 594 pesos in the ratio 2:3:4. How much was the biggest share? So, 3 boys shared 594 pesos in the ratio 2:3:4. How much was the biggest share? So sa problem na to, ang gusto lang malaman is ano yung magiging value o magkano yung share nung merong pinakamalaking share dyan sa pinaghati-hatian ng tatlong lalaki or boys. So again, ang ating whole is yung 594 at ang ating ratio is 2:3:4. 20 seconds. Last 10 seconds. Time is up. Ngayon, let us check. Kung ang inilagay mong value ng whole is 594 pesos, tama ka. At kung ang value naman ng ratio na inilagay mo is 2n is to 3n is to 4n, tama ka ulit. So ngayon, pagsamahin natin para ma-solve natin yung ating activity number 2. So 2n is to 3n is to 4n is equal to 594. Since pinagsama-sama yung halaga ng kanilang naging partihan or bahagi doon sa ating 594, so ang gagawin natin sa ratio is pagsasama-samahin din. Kaya naman, 2n plus 3n plus 4n. So ang sagot is 9n. So ngayon, i-divide na natin. 594 divided by 9. Tinanggal ko yung n para hindi tayo malito. So kaya, the quotient is 66. Ibig sabihin, ang value ng n is 66 pesos or 66.
So ngayon, isolve natin at i-distribute natin yung nakuha ating value ng n sa ating tatlong ratio or sa ating ratio na merong tatlong value or number. So 2n is to 3n is to 4n is equal to 594. So 2 times 66 is to 3 times 66 is to 4 times 66 is equals to 594. So nakuha mo na ba yung product nilang tatlo? Tingnan mo nga kung magkamukha tayo. So we have now 132 is to 198 is to 264 is equals to 594. So para malaman natin kung tama yung ating nakuhang value ng n, pag-addin natin sila. 132 plus 198 plus 264 is equals to 594. Kung ang nakuha mong sagot is 594 din, ibig sabihin tama yung ating value ng n at tama yung ating nakuhang sagot. So, ang value ng ating ratio is 132 pesos is to 198 pesos is to 264 pesos. Pero dahil ang hinahanap lamang natin is yung nagbigay ng pinakamalaking part or share, and that is 264. So our final answer is 264 pesos. Nakuha mo rin ba ang tamang sagot? Mahusay. Ngayon ay magtungo tayo sa huling activity na ating sasagutan na may kaugnayan sa partitive proportion. Handa ka na bang simulan ang ating last activity? Tara, at simulan na natin. The difference of two numbers is 39. If the ratio is 11 is to 8, find the smaller number. Ulitin ko, the difference of two numbers is 39. If the ratio is 11 is to 8, find the smaller number. So, ang ating value dyan ng whole is 39 at ang ating ratio is 11 is to 8. So, meron tayong word clue na difference. So, anong kayang gagawin? Add kaya or subtract? At syempre, ang pinapahanap lang is yung value ng smaller number. Sige nga, isolve mo nga mabuti yung ating activity number 3. 20 seconds. Ten seconds. Time is up. Tara, at i-check natin kung tama rin ba ang nakuha mong sagot sa ating activity number 3. So again, ang value ng ating whole is 39 at ang ating ratio is 11n is to 8n. So pagsamahin natin, 11n is to 8n is equal to 39. Since ang sabi kanina rito is difference. So ibig sabihin, kinakailangan yung ating ratio ay isubtract natin. Kaya naman, 11n minus 8n is equals to 3n. So dahil nakuha na natin yung value ng ating ratio, after mag-subtract, i-divide na po natin siya sa whole. So 39 divided by 3. So again, tinanggal ko ang n para hindi tayo malito. So ngayon, ang value ng n is 13. Handa ka na bang i-check kung tama ang ating nakuhang sagot? So 11n is to 8n is equals to 39. So i-distribute na natin. 11 times 13 is to 8 times 13 is equals to 39. So nakuha mo na ba yung product ng dalawa? Kung nakuha mo is 143 is to 104 is equals to 39, tumpak ang iyong sagot. Pero kung gusto mong malaman kung tama ba ang ating mga nakuha, isubtract natin dahil sa ating activity number 3, meron tayong word clue na nakalagay, difference. So we need to subtract. So 143 minus 104, the difference is 39. At since pareho silang 39, it means tama yung ating value ng n at tama yung ating nakuhang sagot. Kaya naman ang ating ratio ay magiging 143 is to 104.
Since ang hinihingi lang naman sa ating problem or activity number 3 ay yung smaller number, and that is 104. Kaya ang ating final answer is 104. Tandaan, do not forget, ano nga ulit ang partitive proportion? Sabi dito, a number is being divided or distributed into two or more unequal parts. So, ang numero na hinati-hati, siya yung whole. At yung pinaghati-hatian or unequal parts, siya yung ating tinatawag namang ratio. Pwede siyang whole is equal to ratio or ratio is equal to whole. So I hope natutunan natin mabuti kung ano-ano ba ang iba't ibang klase ng proportion mula sa ating mga naunang video tungkol sa direct proportion, inverse or indirect proportion, at ngayon sa ating partitive proportion. Hanggang sa muli mga bata, sana ay marami tayong natutunan mula sa ating pinag-aralan ngayong araw. Again, thanks for watching. Do not forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Bye!